Hallelujah, mapagpalang hapon po sa atin at narito naman po tayo sa pinagpalang channel ni Yahweh El Shaddai. Yung nasa rin channel na kung saan ay nahahayag ang salita ng Diyos na siyang sandigan at bukal ng ating pag-asa sa araw-araw. So bago po tayo magbigay ng munting paliwanag ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin sa itinuro ng Diyos na panalangin. At ang Salmo 91, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukog ng kataas-taasan, at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw ang ating Diyos, ang Diyos sa tayong pang pinagtiwalaan. Ikaw ay iligtas niya sa panganib sa mga bitag, at kahit anumang mabigat na salo, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa dilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya, ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ipagsasanggalang, pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Di sa mapamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mga araw ng kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay na Diyos ang pagdito. Di ka matatakot at natitiyak ng di ka mahal. Ika'y nagmamasikat sa Panginoon biyang mamamasdan, iyaw ang masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh, iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong maglina sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susugurin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit sandago kay maparamang tiyak, iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga pamok sa lotong matalas. Kahit ang tapakan mo yung mga leon, ahas na bagsik, di ka maano sa maserpiente at leong batagas. Sabi ng Diyos, aking ililigtas, ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tanga ko'y titinagin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung manihila-hila'y sasakdaluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararamalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatanguhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan, maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantayin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito natin pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Pinupuri ka namin na Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Sa sandaling ito, muli, dalangin po namin ang pagtulong at paggabay ng iyong banal na Espiritu sa aming pagninilay ng mabuting balita ng kaligtasan. Bayan muli na dumalo ang iyong biyaya sa sandaling ito sa pamamagitan ng channel nito, Panginoon. At niniwala po kami ang katugunan ng aming po mga pananalangin sa sandaling ito, Panginoon. Patuloy na kumilos ka, patuloy o Diyos na gamitin mo ang channel na ito. At yun din po sa kabutihang loob na yung mga lingkod na Estela, Sister Mary Ann, ang kanilang pamilya, ang lahat po Diyos na makapanood ng kapahayagan ng iyong salita ay dumating ang katugunan ng pagpapala na kailangan ng bawat isa. Salamat po Panginoon at pagpalain ang sandaling ito sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise the Lord. Atin pong tunghayan ang mabuting balita ng kaligtasan. At salamat sa sandaling ito muli at nandito po tayo upang maibahagi ang buhay
na salita ng ating Diyos. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 11, talatang 1 hanggang sa talatang 15. May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betanya kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoong nagkasakit, si Lazaro. Kat nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabay, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 araw sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad ng araw sapagkat nakakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad ng gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Itinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya, tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito, maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Ito po ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Praise the Lord, glory to God. Napagpalang hapon muli sa ating mga kapatid at tunay ngang ang sandaling ito na mahahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita ay pagkakataon muli na ating pong maranasan ang katapatan ng salita ng Diyos. Bago ang lahat, natin ito. So, ang kalalagayan ng buhay po natin sa mundong ito ay hindi magkapare-pareho. Ngunit ang kalagayan ito ay dala nito'y kabigatan minsan na pare-parehong nararanasan ng bawat isa. Ano mang kalalagayan o sitwasyon ay katulad ng kung tayo may problema sa kalusugan, kung may karamdaman o financially o mga family problem, mga kalalagayan na kung saan ay alam natin na minsan ito ay pwedeng maglayo sa atin sa Diyos o maglapit sa atin sa Diyos, na kailangan ito'y harapin at mapagtagumpayan siyempre, na hindi tayo susuko sa buhay, hindi magpatuloy lang patungo sa Diyos. Itong ating natunghayang mabuting balita ay patungkol nga sa magkakapatid, si Marta, Maria at Lazaro, na closest friend ng ating pong
Panginoong Jesucristo, mga matalik niyang kaibigan ng mga pamilyang ito. At dumating sa punto na ang kaibigan niyang si Lazaro ay, sabi doon, namatay. Pero bago siya mamatay ay ipinasabi ng magkapatid ni Marta at ni Maria kay Jesus ang kalalagayan na may sakit. Pero nung malaman nito, ipinagpaliban pa niya. Ipinalipas pa ng 2 araw bago mapuntahan, na kung saan ay yung nakalang sakit na meron po sa Lazaro nito ay hindi na lang pala sakit, kundi namatay na si Lazaro. Kaya nung magkita sila, kung babasahin pa na sa mga karugtong na talata, ay mababasa doon na kung pumunta lang na mas maagas ng Panginoon Jesus ay hindi namatay si Lazaro. Pero sabi doon ay bawat pangyayari ay may nakatakdang magandang plano ng Panginoon. So ibig sabihin, yung pagpapaliban ng Panginoon Jesucristo ng 2 araw ay talagang ginawa niya ito para maparangalan ang Diyos at para maparangalan ang Panginoon Jesus. Paano? Kasi ang Panginoon Jesus ay sa mga sumusunod na talata, nababanggit doon na siya ang buhay at muling pagkabuhay. Ang simula ng buhay at sa kanya magtatapos ang buhay. So, dito pinakikita, mga kapatid, na napakaganda na malaman natin yung kalalagayan ng buhay ay lagi at lagi may pag-asa. May pag-asa na makakamtan sapagkat si Jesus na naghirap, namatay at muling nabuhay ay tinatawag na ito yung tanda ng ating pong pag-asa. Sabi nga doon sa pagtuturo ng ating simbahan, yung pag-asa na hatid ng Panginoon, hope, is the theological virtue by which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness, placing our trust in Christ's promises and relying not on our own strength but on the help of the grace of the Holy Spirit. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful, the Holy Spirit He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that we might be justified by His grace and become heirs in hope of eternal life. Napakagandang pagpapaliwanag ng ating simbahan, ang pag-asa, na kung saan ay ito ay ibinagkaloob sa atin ng Banal na Espiritu upang dumating sa atin ang hindi nag-aalinlangan na kalalagayan dahil sa pangako ng Panginoon at ipinakita ng Panginoon na sino mang umasa sa Kanya ay hindi mabibigo sa buhay. Kaya makikita po natin dito sa pamagat natin ibabahagi, ilapit kay Jesus anumang kalalagayan sa buhay. Napakaganda na makita po natin na kung meron mang problema, anumang kalalagayan, ay huwag magkatubili
na unang ilapit ito sa Panginoon. Kasi kadalasan sa mundo nito ay lalo na kapag walang pananampalataya, wala rin pagtitiwala sa Panginoon, at kung saan po tayo lumalapit. Ngunit dito ay pinakikita ng mga magkakapatid ang nararapat na gawin sa buhay na ito. Kaya sa pamagat na aking ibabahagi, ilapit kay Jesus anumang kalagayan ng buhay. So, sa paglapit natin, kailangan ang pag-asa natin ay buhay. Dahil una, mga kapatid, ay kung bakit tatandaan po natin ang Panginoong Hesus ay mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Paano natin makikita o saan natin makikita sa ating natunghayang mabuting balita? Sabi doon sa ating natunghayang kanina sa verse 5, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Si Marta, Maria at Lazaro ay naglalarawan din sa atin na sinumang nanampalataya at nagtiwala sa Panginoon ay naging malapit sa Panginoon. Kaya katulad ng mga magkakapatid nito, tayo din ay minamahal ng Panginoon. Kaya ang paglapit natin sa Panginoon na may pananampalataya, may pag-asa, mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At bayaan natin na patuloy ng ating pong buhay ay ilapit sa Panginoon. Katulad ng kalalagayan ng mga kapatid, si Lazaro na kaibigan ng Panginoong Hesus ay namatay. So hindi mabibigo yung paglapit ng mga kapatid nito dahil sa namamagitan na ugnayan. Yan ang pagmamahal ng Panginoon sa mga magkakapatid. At ganyan din po sa buhay natin ngayon. Na yung buhay po natin araw-araw, ang pag-ibig ng Panginoon ay laging nandyan. Pangalawa, kung bakit ilapit natin na may pag-asa ang ating kalagayan sa Panginoon, dahil magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At napakaganda na kung mayroon mang pinaka masarap mapakinggan ay yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi niya tayo hahayaan na mailayo sa Kanya kahit sa kamatayan. Dahil pwedeng mamatay tayo physically, pero spiritually doon naman tayo sa piling ni Yahweh El Shaddai. Dahil tanging ang Diyos lamang ang makagagawang tayo muling bubuhayin. At yan, na pinapakita ng Panginoong Hesus ang siyang simula at hangganan ng ating buhay. Ang buhay at ang muling pagkabuhay. Yan, magagawa ng Panginoon na buhayin ang lahat ng nananalig sa Kanya. Pangatlo, kailanman hindi niya tayo bibiguin. So, ang magkakapatid ay yung kanilang mga panalangin talagang hindi binigo. Ano man ding panalangin meron tayo sa buhay nito, umasa tayo na tutugunin din ng Panginoon ang ating mga panalangin. Hindi tayo mabibigo kasi ang Jesus nito
hindi niya tayo bibiguin sa mga pangailangan natin sa buhay. Kaya anuman ang inyong mga panalangin, dama ng Panginoon ito. Dahil sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16, nahahayag doon na si Jesus ay nakakadama ng kalalagayan ng mga nananalig sa Kanya. Kaya makakaasa tayo na tayo ay i-answer prayer ng Panginoon. Pang-apat ay palagi niya tayong katatagpuin. So, sino mang lumalapit sa Panginoon ay hindi lumalayo ang Panginoon. Mas lalo pang lumalapit ang Panginoon sa mga nanalig sa Kanya. Kaya huwag tayong mag-alinlangan ang paglapit natin sa Panginoon. Laro ding lumalapit ang Panginoon sa atin. So, anong dapat gawin upang ang pag-asa natin ay buhay? Una, ay kailangan magpakatatag. Ang mga pagsubok sa buhay, anumang mukha ng pagsubok, totoo na hindi madali harapin kung walang Panginoon. O pwedeng ikakabagsak natin o ikatitibay natin. Kaya't makakaasa tayo kapag may pag-asa tayo na lumalapit sa Panginoon, kailangan tumatag ito. Magpakatatag tayo. Pangalawa, ay lubos na magtiwala kay Jesus. Lumapit o ilapit kay Jesus ang kalagayan ng buhay. Ang katatagan natin ay pagbibigay ng lubos na pagtitiwala rin sa Panginoon. Dahil alam naman natin na tayo ay tumatayo hindi dahil sa kaya natin, kundi dahil sa grasya ng Diyos na sumasa atin. Kangay, hindi natin po pwedeng sabihin na matatag na tayo, kundi dahil sa tulong at grasya ng Panginoon lamang na tayo ay may tatag sa buhay na ito. At panghuli, ang pagpapakita na buhay ang ating pag-asa ay yung mayroon tayong karamay sa buhay. Mayroon tayong kasamang lumalapit na nananalangin. Katulad ni Marta ni Maria, ay pinakita nila yung napakahalaga sa panahon nito. Katulad ng ating community prayer partner. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ng dalawa o mas higit pa. Kaya huwag tayong magutubili na ipanalangin ang isa't isa. Katulad ni Marta at ni Maria, nang ilapit nila sa Panginoong Hesus ang kanilang kapatid, yan, naging pagpapala ang dalawa nito. Tumatatag, nagiging buhay ang ating pag-asa kapag may kasama tayo. Dahil mas maganda may kasama ang nananalangin. At katulad nito, ang channel nito ay nagpapakita ng pangangailangan na may kahalagahan ng kasamang nananalangin. So, salamat sa Nana Estela, Sister Marian, sa mga kapatid na sumusubaybay sa channel nito, ay pinapakita lamang na mahalaga yung suportang panalangin ng bawat sa atin, sapagkat mas napapakinggan kapag may kasamang nananalangin sa harapan ng Panginoon. Katulad ni Lazaro, na kung saan ay inilapit ng mga kapatid nito, sila ay
unanswered prayer sa kanilang kahilingan. So ganyan din po sa ating pong buhay na hindi pag-aalinlanganin na ilapit ang kalalagayan kay Jesus. Dahil kay Jesus, makakaasa tayo ay kanyang patatagpuin, tutugunin at pagpapalain sa buhay nito. Salamat sa Diyos. At ito po ang mabuting balita na ating natunghayan at patuloy na maging pagpapala sa ating buhay na tunay ngang kailanman hindi bibiguin ng Panginoon ang lumalapit sa Kanya, nagtitiwala at may pag-asa sa buhay. Kaya kasama na rin natin idalangin ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, kakilala na nangailangan ng himala ng Diyos. So, glory to God, glory to Christ Jesus. So, bilang pagtatapos ng pagpapahayag ng mabuting balita, tayo po ay manalangin, humingi ng tulong ng Panginoon upang ang kanyang salita ay patuloy na maranasan at maging pagpapala sa mga kapatid natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Banal na Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, na siyang tumutugon at magagagawa ng lahat ng bagay na kailangan namin sa buhay nito. Patuloy po, Panginoon, na iunat ang iyong naghihimalang kamay upang patatagin, palakasin ang aming pong buhay sa panahong ito. Iparanas mong iyong dakilang presensya na walang imposible sa iyo, Panginoon, na sa anumang sitwasyon ay pagkakataong kami ay iyong palalakasin at pagpapatayin. Kaya Yahweh Shaddai, dalangin namin ang gabay ng iyong banal na Espiritu at makita namin ang tagumpay sa kabila ng mga pagsubok nito. Na katulad ni Lazaro na bagamat namatay na, pero dahil sa kagandahang loob mo at magandang plano, muli siyang nabuhay para maparangalan ka, maparangalan ang Ama. Kaya Panginoon, sa anumang kalagayan namin, parangalan ang iyong pangalan. Pagpalain kami upang maging pagpapala. Pagpalain mo ang Nazarene Channel na ito, ang mga kapatid namin na patuloy kong nagpapagamit, ang boat na ito, Panginoon, ang Garces and Nabiba family at doon nilang pamilya, at sa mga kasamahan ko sa pagpapahayag ng mabuting balita. Samahan kami, Panginoon. Salamat po at inaangkin ko ng kapahayagan ng iyong salita ay maghatid ng pag-asa, maghatid ng katatagan, maghatid ng pagpapalang aming kailangan sa bawat sandali. Kaya Panginoon, ito ang aming isang dalangin, patuloy na maghari ka sa aming buhay. In Jesus' name, amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa sandaling ito at sa kabutihang loob na Nanay Estela Garces. Thank you po, Sister Mary Ann, ng mga kapatid na makakapanood ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong umasa kay Jesus na siyang pinagmumulan ng lahat na kailangan natin sa buhay. Ito po ang iyong ka-prayer partner, patuloy na babahagi ng kanyang salita, Brother Jesse. Ang nagsasabing, God bless.